5, 4, 3, 2, 1. Okay guys, pag-usapan natin, mga kasangga, pag-usapan natin ang ating magiting na senador na malinis, na walang bahid na anumang kaso sa korte. Ha? Yung bispre nyo, malinis at hindi korap. Walang bahid na dumi sa kanyang pagkatao. Walang iba kundi si Mr. Senator Jinggoy Estrada. Ha? Walang bahid na ano, grabe kang pagkamalinis. Walang kaso sa korte. Acquitted. Acquitted. Ha? Yan ang pagkatao ng ating senadora na Senador Jinggoy Estrada. Tama po kayo dyan, Mr. Chair. Alam nyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Because I think he kept a copy. Siya sigurong nag-leak. Anyway, that is my own opinion, and I believe in it. Sandali lang. When I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. And this person has unahin natin muna ang senador. This person has been charged of violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court, Branch 4 in San Fernando, Pampanga. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code is tungkol ito sa false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, estafa pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City, slight physical injuries pending before Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. And the same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. That's all, Mr. Chair. Thank you, Senator Jinggoy Estrada. You want to say something, Yes, sir. Morales? Yung pong sinasabi ni ni Honorable Senator Jinggoy Estrada na ako daw di umano yung sa palagay niya ay pinanggalingan. Well, that's his opinion. Sabi niya, opinion niya, sabi niya. Pero mali po 'yon. Kaya nga po ako sumulat sa sa Director General ng PIDEA para i-submit yung sarili ko sa isang formal investigation. Willing and able po ako na kumarap sa anumang investigasyon para patunayan na wala akong kinalaman diyan. So mga kasangga, pag-usapan natin tong banat ni Jinggoy Estrada kahapon sa Senate hearing with Senator Bato. Quote, sinungaling ka. Naninira ka ng tao. Naninira daw si PDEA agent Jonathan Morales ni na President Bongbong Marcos at saka ni Maricel Soriano. Guys, hindi ko maintindihan or naintindihan ba ni Jinggoy Estrada ang trabaho ni PDEA agent, dating PDEA agent Jonathan Morales. Kung ilalagay natin sa sitwasyon na tayo ang PDEA agent, may may intelligent ka na nagbigay sa iyo ng impormasyon. So, ang gagawin natin is
gagawa lang tayo ng statement. Di ba? Kukunin na natin yung statement, isusulat, pagkatapos i-process. Wala tayong personal alam eh. Ang ginagawa lang natin, kinukuha natin yung anong mga nakikita, kung ano yung mga statement na sinasabi ng testigo at ipaprocess based sa standard operating procedure sa PDEA. Guys, hindi tayo PDEA, hindi tayo connected sa any government. Okay? OFW ako, nandito ako sa Saudi Arabia. So kapon nakita ko yung mga sinasabi ni Jingo Estrada, nakakadismaya kasi. Nakakadismaya yung mga sinasabi. Banat siya na banat diretso kay ano. Kumbaga, kung sa akin binubuli niya si PDEA agent Jonathan Morales. Porkit ang subject at the time ay si Maricel Soriano. Ito si Jingo Estrada at si Robin Padilla magkapareho eh. Porkit artista ganun, parang may something protection or may kunting cover. Kung titingnan niyo yung statement ni Robin Padilla nung una pa lang, nga sinasabi niya na artista, artista lang kami, may puso. Ano kinalaman natin diyan? Ang subject noon, kung totoo ba na gumagamit ng droga si Maricel With, yung pangulo natin ngayon na Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang subject, hindi subject yung pag-artista nyo. Wala kaming pakialam sa artista nyo. Wala kaming pakialam kung sino kayo, kung ano kayo kasikat. Tama lang na kung iniidolo kayo ng mga tao, okay lang yan. Kung nagkapira kayo sa inyong trabaho, okay lang. Wala kaming pakialam. Ang pakialam namin, yung subject na kung totoo ba na si Maricel at Soriano ay gumagamit ng pulboron. Yun ang subject dan. Yun ang subject dyan. Wala kami pakialam sa artista kayo, kung sikat kayo, wala kami pakialam doon. Ang pakialam namin, yung pre-operations dapat. At ito, Mr. Estrada, Jingo Senador Estrada, statement pa lang yun. Statement pa lang yun. Kinukuhaan pa lang niya ng information. Nung pinaalam niya sa amo niya, doon sinasabi na huwag nating pakialaman. Very basic lang. Very basic lang. Huwag nating pakialaman kasi may auto sa taas. Ganun lang yun. Very simple. Mr. Senador Jingo Estrada. Jingo Estrada, Jingo Estrada. Okay? Sabi niya kay Morales, walang integrated, sinungaling, naninira ang tao. Wow! Well, guys, titingnan niyo ang nagsasalita, Sino ba si Jingo Estrada? Alam niyo kung sino si Jingo Estrada? Si Jonathan Morales acquitted sa mga kaso niya. Despite mayroon pa siyang kaso, pending kaso, na sabi nga niya, based sa testimony niya sa Senado, na gawa-gawa kasi sinisiraan siya ng PDEA. At kung titingnan niyo guys, kung titingnan niyo yung statement niya, iba yung statement niya, galing sa puso eh. Yun sana ang tinitingnan niya ni Jingo Estrada, si Bato, or kasi hindi ko naman nakita nagsalita si Robin Padilla tungkol sa kaso. Ang nagamit niya, yung opening niya na gano'n, artista lang sila, ganito, gano'n, ay, kaliwali. Di ba? Ang hindi ko maintindihan, ang nagsasabi noon, tingnan niyo ang nagsasabi na parang ang banat ni Jingo Estrada in the first place, titira na niya sinisiraan na niya si dinidiin o sinisiraan na niya si Jonathan Morales, kinukuhaan na niya ng integridad para ipapakita sa mga tao na yung si Jonathan Morales ay walang integrity at hindi tayo maniniwala kasi walang integridad. Guys, kung si Jonathan walang integrity, walang integridad, hindi tayo maniniwala sa kanya. Sino si Jingo Estrada? Sino si Jingo Estrada? Kung makikita nyo, hindi na. Wala na tayong pag-usapan. Tingnan nyo sa YouTube.
plunder, nakulong siya sa plunder. Despite na acquitted siya, pero mayroon siyang tinatawag na bribery. Saan yun? Saan yung ano? Yung bribery na kaso. Acquitted ba siya noon? Hindi. Sabi nga ni Marlikay, ang galing mo, Jingo Estrada, maninindak ng tao, maninira ng credibility. Ikaw, convicted sa bribery. Guys, ano yan? In the record yan. In the record. Sino si Jingo Estrada? Ha? Tapos sabihin niya, walang dignidad yung si PDEA agent. Ang PDEA agent, guys, mga kasangga, ginagawa lang yan tungkulin. Ganun sa ano, gobyerno, kahit saan ka. Pag yung gusto mo, hindi matuloy or something, ano yung gusto mo, sisiraan yung tao. Ganun ang nangyayari. Hindi lang yan ngayon, hindi lang noon pa yan. Pag hindi ka kakampi, siraan ka. Ganun ang ginagawa, yun ang nangyayari kay dating PDEA agent na ginagawa ng trabaho niya, tapos nagkakaroon siya ng, siyempre, investigador ka nasa drugs ka. At guys naman, hindi tayo tulog Noon pa, alam na natin yun, nababalita na, hindi pa pangulo hindi pa naging pangulo si Bongbong Marcos, may nababalita na si PBBM ay gumagamit umano ng pulburon. Kaya tingnan nyo sa mga rally noong panahon sa eleksyon. Makikita nyo, mararamdaman nyo. At guys, we are not born today. We are not born today. Tingnan nyo ang side effect kung gumagamit ka ng droga. Guys, si Maricel. Tanong ko lang ni Maricel, nagkasakit ba si Maricel? Kasi dawi siya magsalita, bulol. Di ba? Hindi naman sa ganun dati. Kung yung istorya niya sa pagkatao niya, kung itupi-tumpi natin, guys, doon tayo pupunta. Mga kasangga, doon tayo pupunta. Kaya Senator Jingo Estrada, kung walang credibility, walang kredibilidad, ang PDEA agent na nagtatrabaho lang at nasisira dahil pinipersonal ng mga kalaban niya, ano ka, Mr. Senador Jingo Estrada? Ha? Convicted ka sa bribery. Nakulong ka. Si Jonathan, nakulong ba? Wala. Dahil acquitted. Pero pilit mong binubuksan ang mga kaso niya. Pinamukha sa kanya na hindi siya karapat-dapat na paniniwalaan. Magkapareha kayong PDEA Ngayon, dinidiin mo, nasaan yung documents? Oh my God naman, common sense. Kung ikaw ba nasa opisina, kung ikaw ba nasa opisina ng PDEA, ang subject ang presidente, anong gagawin mo? Itatapon mo or itatago para pagdating yung panahon, kung kukontrahin ka ng presidente, may pangontra ka din. Ganun lang yun. Sinisiraan mo. Hindi mo alam na sa nangyayari ngayon, buhay ng pamilya niya, buhay ni dating PDEA agent Jonathan Morales. Tapos ganun lang dahil pinoprotektahan niyo ang artista. Dahil sikat na artista, wala kaming pakialam sa sikat na artista. Ang pakialam namin, yung bansa natin, ano nang nangyayari. Yun, ang pakialam namin. Wala kaming pakialam kung sino ka. Ikaw Jingo Estrada, wala kaming pakialam sa'yo, supposed to be. Ha? Iwan ko, bakit nanalo ka? Ako, hindi ako bumubuto sa'yo. Hindi ako believe sa'yo. Mga Estrada, hindi ako believe sa'yo. Hindi ako believe sa'yo. Iwan ko lang sa inyo lahat, sa mga kasangga namin nakikinig sa iyo. Idol kita, kahit ka sa mga sa mga movie mo, hindi nakukurnihan nga ako, hindi ako nanood masyado. Korne yung acting mo. Huwag kang manira. Pag-focus ka doon, bakit? Tingnan mo yung puso sa salita.
Hindi binabasa kasi may ano ka, kasi may papel ka na ito si dating PDEA agent, may kaso dati, ito. Ikaw na mismo ang nagsasabi na acquitted. Pero, binabalik mo naman siya na mayroon pa siyang pending na kaso. Pending yun. Pending. Gagamitin natin yung pag hindi ka pa naanuhan na may kasalanan ka, wala. Ito, Jingo Estrada, nagmamakamalinnis ka. Wag ka, alam na ng taong bayan kung sino ka. Kahit hindi na sabihin. Jingo Estrada, research nyo, Jingo Estrada. Ha? Estrada, Ejercito, Jose. Estrada, Ejercito, Jose P. Jingoy. Case number SB-14-CRM 0-0239. Blunder. Violation of RA 7080. June 23, 2014. RSD. Ha? Ano yan? Blunder. Acquitted ka. So, acquitted ka, sumasama ka na. Ngayon, ano tong bribery? Convicted ka sa bribery. Ano yan? May dignity ka na magsalita ng ganyan sa kapwa mo tao? Ha? Porkit senador ka? Hindi. Wala kang karapatan. Dapat tinitingnan mo, tinutulungan mo. Sinisisid mo yung ano ba ang talagang katotohanan. PDEA Lex, sino ang nagpalabas? Yun. Huwag mong ugatin. Kasi para sa akin, ang ginagawa ni PDEA agent, dating PDEA agent, Jonathan Morales, ay ginagawa lang niya ang trabaho niya. Kaso, ang problema nung ang kaso na hinahawakan niya, ang subject ay artista at yung naging pangulo ngayon. Yun. Mr. Ejercito, wala kaming pakialam, artista kayo, hindi, wala kaming pakialam dun. Sino pa yung mga artista niyan? Grabe Padilla, wala kaming pakialam. Tingnan nyo, ang aming gusto sa taong bayan na malabas ang katotohanan. Dapat sabihin mo, para matigil ang drugs issue ni Bongbong Marcos. Bakit hindi natin sabihin na magpa-drug test siya?